Hi guys, this is our part 3 sa paglilibot-libot sa Vietnam Ethnology Museum, kung saan it focuses on what kind of the houses they have in the ancient times. So, Gustav Navit House, kung saan ito ay belong to the wealthy family in early 20th century who was known as Mrs. Hoy. Okay, the second one is called Na Champ House. So this is actually a family compound. Tara, pasukin natin ang isa sa mga bahay na narito. But before that, for preservation purposes and respect na din sa museum, we have to remove our shoes outside the house. Iilan lamang pala ito sa mga tapayan na traditionally ginagamit nila in the ancient times. Maliban sa mga tapayang ito, meron pa sila dito mga natago or mga na-preserve na mga lumang gamit ng mga Vietnamese. Isa na dito ay itong cupboard. At ang pangalawa is itong mga panghabi ng sinulid na kung saan gamit iyon para makapagawa ng tela na gagamitin nila para sa kanilang mga damit. So, another spot natin dito sa house is itong higaan nila na kung saan simple lang naman sila. Meron silang mat sa baba. Okay, dito naman tayo sa labas. So, ayan, meron silang kitchen. Yan yung kitchen nila. Hindi na ako pumasok dyan kasi again, I will remove my shoes. So, yan. Okay, dito naman tayo sa ibang bahay. Receiving area sila. And then, meron din silang altar yan sa atin. Na kung saan doon din sila nagpe-pray doon sa kanilang compound. So, meron din sila receiving area pero this time hindi na siya pwedeng upuan kasi brittle na siya. For viewing purposes na lamang sila kung bakit sila nandyan. Para masilayan din ng mga bagong henerasyon ang kanilang history. Okay? And eto naman na makikita nyo, mahabang bangka ay ginagamit ito for dragon boat competition. Ganito naman po ang kanilang ginagamit kapag manghuhuli sila ng isda sa dagat. Another type of house, this is called Na Edi. It is a long, wide house. Okay? So, ang purpose niya is for the extended family to stay together. Sa gilid ng Na Edi is natatanaw ninyo ang water puppet show area. Again, tingnan nyo kung gaano kahaba itong Na Edi house. So, meron siyang sukat na 42.5 meters long. Another type of house is Narumbana house. Ang sabi, dito po nagpupulong-pulong ang mga kalalakihan that time. Another type of house is called Namu Jerai house. Not your typical house na gugustuhin mong tumira kasi ito ay isang tomb house na kung saan dito inililibing ang mga patay na. So, this house is fenced with a wooden carved figures na kung saan ipinapakita kung paano nagkaroon ng buhay ang isang tao hanggang siya ay namatay. So, this is a house from life to death. Kung maririnig niyo at makikita, natatawa talaga itong kasama namin bata dahil nga sa mga figures na naka-carve dyan. Okay, background natin yung Namu Jerai house and papunta na tayo sa other house. Another funeral home is called the Namu Koto house. This is a funeral house for the Koto people from the Central Highlands.
okay, another type of residential houses during the ancient times. So, ito is, kung mapapansin ninyo, gawa sila sa mga light materials like the nipa, bamboo, and woods. So, tara tingnan natin kung ano ang nasa loob ng bahay na ito. Okay, pag akyat natin, makikita agad natin is yung kanilang nilulutuan. So, merong, and then kung makikita nyo dito is yung nasa left side is yung mga higaan niya nila gawa sa woods. And then dito naman sa kabila is may mga banga, and ito na yung ginagawa nilang dish rack. At this part, naging curious ako kung saan nangagaling yung tubig na yan. Kaya tara, ating tahakin itong daan at hanapin kung saan nangagaling ang kanilang tubig. Non, mais la pauvreté donne des idées. Hey, hey. Ortada kadar bir laf. Pwede pang kilamos yan. Niisipan ko nga po. Nag-iisipan ko nga. Unang panahon, ganyan din naman sa atin. Galing mo. Ang bayo. Oo, galing mo. Galing mo. Pagkunin ay tapos. Galing mo, iwanan mo, no. Pagbalik mo, ano na. Puno na.